So yan, good day. I forgot to send the video. So ito yung yung ating sisimulan, no? So ulitin lang natin. So pag sinabi nating formula, ito yung mga combination ng iba't ibang or expression na ginagawa sa loob ng isang cell. Okay? Mamaya, didiscuss natin yung mga formula once nakapasok na tayo sa Google Sheets natin. So next muna tayo. So, meron din tayong tinatawag na function. So, si functions, ito yung mga predefined formula na kung saan built-in na or naka-preset na sa mismong spreadsheet natin. So, automatic na siyang magka-calculate at maglalabas ng mga results once na in-enter natin. So, basta ang word natin sa function ay predefined formula. Okay? So, ano ba ang isa sa mga important elements ng isang formula and function? So, there are 4. Okay? Pero most likely the main is 3 pero 4 sila. Okay? So, unang-una, hindi natin pwedeng tanggalin sa bawat simula ng isang formula or function, dapat palaging may equal sign. Kasi sa equal sign, doon nagsisimula or nag-integrate na formula or function yung gagawin natin. After nun, doon tayo magsisimula kung ano bang operator o gagawin or function na gagamitin natin sa isang cell. Then once na nakapaglagay tayo ng equal sign tsaka function or operator, so ilalagay natin yung mga cell reference natin na involved dun sa gagawin nating function or operator. Okay? Tapos minsan lang may mga criteria tayo na tinatawag na inilalagay natin sa loob ng isang quotation mark. So mamaya, dadako tayo dyan sa mga criteria na yan. Okay? Explain ko lang muna to. So yan, ito yung mga basic operators natin. So, lipat ko lang sa Google Sheets. So, meron tayong mga basic operators na ginagamit natin. So, we have exponent, plus, minus, times, and divide. Okay? Sabi dito, so, exponent muna tayo, then sumusunod na iba. So, sa exponent, same lang sa mathematical equation na nagre-raise ng number. No? So, for example, meron tayong number 3, tapos i-raise lang natin siya sa 2. So, sabi nga, 3 raised to 2, ibig sabihin nun ay 3 times 3, or 3 i-times natin sa dalawang beses. So, 3 times 2 is equals to 9. Okay? So, pwede rin yung katulad ng sinabi kanina, sa isang function o isang formula, hindi pwede mawala yung unang-una, yung equals. Okay? Sumunod, yung tinatawag nating function o yung operator. So, ngayon, ayan, for example, itong mga operator yan, yung mga nasa taas, operator po natin yan. So, isa din sa hindi pwedeng mawala, yung tinatawag nating cell address or cell range. So, sa operators, sa paggamit lang ng operators, pwede tayong gumamit ng mga cell addresses or cell range. For example, meron tayong cell address na D1. So, click natin si D1, ay D2 rather. So, papansin nyo, ito yung D2. So, para masabi natin D2 siya, hanapin mo yung column na kasama siya, which is D, tsaka yung row na kinabibilangan niya, D2. So, una muna, pangalan mo yung column, tas row. So, D2 ang pangalan niya. Ngayon, kung sino man ang laman ng D2, ngayon, kapag ginamitan natin ang operator na exponent, tapos lagay natin ng 3, ito times niyo ng 3 beses sa sarili niya. So, pag in-enter natin, 1. Okay, kasi 1 times 1 times 1 is equals always to 1. No? So, what if kapag binago ko to, itong D2, yung value ng dito sa loob. Try nga natin. So, ayun, nagbabago din yung ginagamitan natin ng formula. Nagbabago. Kasi iba yung laman ng D2. Nag-iiba. Okay? So, yan. Pag binago-bago mo yan, magbabago siya palagi. Okay? So, ganun lang din sa iba't ibang mga operators. So, gamit tayo ng plus. So, kapag yan, pinlas natin. So, para makita natin yung sagot, nandito. At yung formula, makikita rin natin dito. Or yung function.
Kaya tawag natin dito ay formula bar. Ano? So, pwede rin naman natin din makuha yung formula sa pag-double click dito. Pero, para mas madalian kayo, may sagot dito. Nandito yung formula. So, sabi, D2 plus 3. Kung ano man laman nandito, ipa-plus na lang ng 3. So, 4 plus 3 equals to 7. So, same lang yan. So, kapag tayo nag-minus, enter lang natin. So, 4 minus 3 equals to 1. So, try naman natin yung asterisk or tawag sa mathematical equations ay times. So, 3 times 4 supposed to be ay 12. Okay. Tama. And last one, yung backslash. So, palitan natin to. So, yan. Ay, nabasamang ano. Okay. Enter lang natin. So, yan. Sabi kasi, 4 divided by 3 is equals to 1.33333. So, yun yung mga paggamit natin na mga operators. Okay? So, balik tayo sa PowerPoint. So, meron din tayo tinatawag na ampersand, upper, tsaka lower. Sa paggamit naman ng ampersand, pinagdidikit niya yung mga text values natin sa isang cell range o sa isang cell. For example, di pwedeng mawala. Gawa ulit tayo ng isang function. Yan. Lagay natin dito lower. Ngayon, after nyan ng isang function, lalagay tayo ng open parenthesis. Tapos pili ka ng isang cell range or cell address. For example, B4, mark. Tapos lagyan natin siya ng operator na ampersand. Tapos, sumunod nun, pili tayo uli, B5. Okay. Tapos, it's up to you. Pwede nyo naman din siyang i-enter or pwede nyo rin lagyan ng close parenthesis. Pero, either of the two, it will work. Okay. So, yun. Napansin nyo, i-analyze muna natin. So, yung unang function, lower. So, sabi dito, ilo-lower niya yung mga nakasamang mga cell addresses. So, we have B4 tsaka B5. So, naka-lower ba yung B4 tsaka B5? Yes. Tapos, pagsasamahin niya rin yung dalawang cell range or cell address. So, meron tayong Mark and John. So, kapag tinanggal natin tong ampersand, ano kaya mangyayari? So, hindi siya makikilala kasi hindi naman siya declared as a range. So, tanggalin natin to. Yan. For example, enter natin to. So, okay. Nakita nyo, napansin nyo, nawala yung John. Kasi nawala sa declaration yung B5. So, lagyan natin to ng end. B5. Enter lang natin. Mark John. Okay? So, papalitan natin to ng upper. Lagyan natin. So, wala nangyari. Bakit? Kasi parehas naka upper case tong dalawa. So, once napilitan ko to ng lower case, try natin. So, ito na yung magiging result niya. Okay? Kasi in-upper niya ngayon yung dalawang lower case. Para maniwala kayo uli, equals natin upper. Okay? Click tayo ng dalawa. Enter lang. Mark John. Okay? Yun yung mga letter operators natin. So, balik tayo sa PowerPoint. Meron din tayong tinatawag na colon, comma, tsaka space. Okay? So, dumun tayo sa colon at comma. Pag yung colon kasi, ginagamit siya to separate yung mga cell ranges na sineselect natin. So, for example, lagay tayo equals, no? Tapos, select tayo ng cell range. Papansin nyo, may dalawang cell addresses na nakagi dito. Isang dito, tsaka isang F6. Ibig sabihin nun, lahat ng numbers mula kay D2 hanggang kay F6. So, mula ng D, E, F, kasi nga D tsaka F, at mula kay 2 at 6. Mula kay 2 at 6. So, ayun yung pinaka-cell range. Kumbaga, coordinates.
So, gamitin naman natin. So, kaya nagagamit natin tong colon is to separate two cell addresses or to give cell range. Okay? So, para naman sa comma, ito ay paghiwa-hiwalayin niya yung dalawang set ng cell range or more sets of cell range. For example, select natin yan, select pa ulit tayo ng isang cell range. So, ganon. So, yung space naman, sabi dito, interact operator which returns a reference to the common to the range in the formula. So, actually, hindi ko pa nadidiscover kung ano yung pinakaano niya. Pero, as far as now, wala pa naman siyang effect na nangyari. Kung lalagyan ko man to ng space, tas lagyan ko pa rin, tas select pa din ako, same pa rin naman yung nangyari. So, okay lang din naman kahit walang space or may space. Okay? So, clear natin yan. Okay, next po tayo. So, ito na. Papasok na tayo sa common functions ng isang Google Sheets. Okay, pasok na tayo sa isang slide natin. So, meron tayong max, min, sum, average, count, sum if, average if, and count if. Okay? So, sa paggamit nga ulit ng isang function, di pwede mawala ang equal sign. So, gamitin natin yung max, yung word na max. Yan. Tapos yan, lagyan ng open parenthesis. Ngayon, select mo, select lang tayo ng cell range natin, then enter. Kung mapansin nyo, 12 ang sagot, no? So, pag sinabi mo 12, or kaya naging 12 yung sagot, kasi ang sabi dito sa formula, max, mula C17 hanggang E20, no? So, ang gagawin niya, hahanapin niya dun sa given cell range mo, ano yung pinakamataas na number na meron doon sa cell range. So, nakita niya is 12. So, for example, naglagay tayo dito ng 23, magbabago rin yung sagot doon. So, dapat, supposedly, magiging 23 sagot natin dito. Okay? So, yun, 23. So, next naman, meron din tayo tinatawag na min. Pag sinabi mo namang min, kabaligtaran ng max, hahanapin niya yung pinakamaliit na value. So, ang pinakamaliit na value natin dito is 1. Sumunod, yung sum naman. Sum. Enter natin. So, yung sum, ang ginagawa niya, lahat ng kasama dito sa ating cell range ay pinagpa-plus niya. Kumbaga, sinasum up niya lahat yan. Okay? So, 78. Next one. So, average. Enter. So, ngayon naman, pag sinabi mong average, yung summation na itong lahat, i-divide niya kung ilang cells yung nakaselect. For example, or i-divide niya kung ilang cells yung may numerical value. For example, yan, 78 ang sum natin. So, i-divide natin, 78 divide by 12. So, 78 divide natin sa 12, ang sagot dapat ay 6.5. 6.5. Okay? Hindi dahil 12 yung pinakamalaki, kundi yung ilan ng numbers na meron sa bawat cells. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? Palitan naman natin. Count. Pag sinabi mo namang count, binibilang niya kung ilang cells ang may numerical value. So, ilan ba ang cells na may numerical value? 12. So, kapag ito tinanggal ko, magiging 11 yung sagot. Kapag ito, ginawa kong letter A, magiging 11 yung sagot. So, bibilangin niya lang yung numerical value. Okay? Ngayon, papasok tayo sa tatlong to. Yung tinatawag nating conditional. O yung may criteria. Wait lang. Wait lang. Yan. So, try natin. Sum if. Ngayon, sa paggamit ng criteria, gamit ka lang ng comma. Then, ang tawag dito ay quotation mark. Ngayon, yung criteria, siya yung magsasaad kung isasum niya ba, kung ano yung mga isasum niya. Or magbibigay ko ng condition. For example, magbigay tayo
It's either less than, greater than, or equal, mga ganon. For example, mag-sum ka ng mga numbers na greater than 8 lang. So, close natin yan. Sa mamagitan uli ng isang quotation mark. Enter natin, 42. So, bakit 42 yung naging sagot? Kasi, sabi dito, sum if. Isasum niya lang yung nasa loob na to kung sino yung mga greater than 8. Okay? Sino ba yung mga greater than 8? So, we have 9, 10, 11, 12. So, isasum niya lahat yan. Pagkasamahin niya. So, ang sagot dapat ay 42. Okay? So, yun yung conditional or tinatawag natin criteria. So, same lang din sa average if. Pag ginamin natin, so, pag in-enter natin, i-average nyo lang yung mga numbers na greater than 8 o yung mga cells na may value na greater than 8. And last one, count if. Enter lang natin. So, bibilangin niya lang kung ilang yung cells na may greater than number 8. So, ang sagot ay 4. Okay? Malinaw po ba? Naintindihan? Okay. Next tayo uli. So, last one. Meron tayo tinatawag na comparison operator. So, yan. Okay? Next mo tayo sa Google Sheet para makita nyo. So, ito yung comparison operator. Excuse me. So, lagay tayo ng equals muna sa pagsimula ng isang formula. So, click tayo ng isang cell address. So, for example, C19. Tapos, lagyan natin ng equal sign. Tapos, lagyan natin, sumunod is E19. Okay, enter lang natin. So, false. So, ito namang comparison operator, i-determine niya yung binigay mong cell address or cell range kung pantay ba dun sa kabila or depende sa iyong operational. Okay? Ayan, yung mga yan. Operational yung mga yan. Operators rather. Okay? So, let's analyze. So, C19, yung laman daw ba ng cell o yung value sa loob ng C19 ay equal doon sa value na nasa loob ng E19. So, para mas madalian, C19, which is ito, E19, ito. So, is 3 equals to 11? So, pantay ba ang 3 sa 11 as terms of value? So, hindi. So, kaya ang sagot dyan ay false. Okay, palitan naman natin yung operator natin ng greater than. So, yung laman ba ng C19 ay mas malaki sa laman ng E19? So, false pa rin dapat ang sagot. Okay? Sumunod, less than. So, yung laman ba ng C19 mas maliit sa laman ng C11 ay ng E19? So, supposedly, dapat ngayon, true na ang sagot. No? Kasi mas maliit, yung nasa C19 kaysa sa E19. Okay. Next naman, lagyan lang natin, delete. So, ibig sabihin naman na ito, is C19 greater than or equal sa laman ng E19? So, sagot pa natin dyan ay false. Kasi hindi naman mas malaki yung nasa loob nito eh. Or equal dito sa 11. So, kapag ito ginawa kong 11, magiging true yan. Or pag ginawa kong 13, magiging true. Kasi mas malaki nandito or equal siya. Okay? So, balik naman natin. So, is C19 less than or equal to E19? O yun laman niya sa loob. So, enter natin. So, true. Kasi tunay naman na mas maliit to kaysa dito. Okay? So, kapag ito, mas niliit natin, magiging false. Or pag ito, in-equals natin, magiging true pa din. Kasi equals, di ba? Next, not equal, ang ibig sabihin niyan. Ngayon sasabihin niya naman, hindi pa parehas
Or not equal ba yung value ng dalawa? So kapag hindi sila parehas, ibig sabihin, true yung statement. So kapag parehas naman sila, baguhin natin to. Kapag parehas naman yung laman, magiging false. So kabaligtaran lang siya ng equals. Kung yung equals ang hinahanap ay parehas ba, ito dapat ang hinahanap niya ay hindi parehas. Okay? So that sums up for our missing lecture natin, no, para sa Google Sheets na hindi natin natapos last week. So if you have any questions, just ask me. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat po. Have a good day.